expresses. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. This is the house of the Lord. The gates are open wide. Sinners and saints, strong and faint, all welcome to come inside. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Come to the table, enter His presence. Feast with thanksgiving and celebrate His love. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, lahat tayo ay humihingi ng himala na milagro sa Diyos. Pero bago ka bigyan ng napaka-imposibleng bagay ng Panginoon, matuto ka muna sanang magpasalamat sa Kanya. Yan ang ating maririnig sa mabuting balita na kahit nakakaunti ang pagkain, kinuha ng Panginoon ito at pinuri niya, pinasalamatan niya ang Diyos Ama. Aminin natin na mga napakaraming beses na kung saan tayo ay hindi nagpasalamat, nawalan tayo ng utang na loob sa Kanya, hilingin natin muli ang Kanyang awa at pagpapatawad para tayo ay makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong anak ay mabayubay sa krus para sa aming lahat, upang ang paniniil ng kalaban ay kanyang mabigyang wakas. Pagkaloob mo, amin nawang makamtan ang pagpapalang kaloob ng muli niyang pagkabuhay bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, tumindig ang isang pariseyong nagngangalang Gamaliel, tagapagturo ng kautusan at ginagalang ng buong bayan. Hinuutos niyang ilabas muna ang mga apostol, saka nagsalita, "Mga kababayan, isipin ninyong mabuti ang gagawin sa mga taong ito." Hindi pa nagtatagal na lumitaw si Teodas na nagpanggap na isang dakilang pinuno at nakaakit ng may 400 tagasunod. Ngunit nang mapatay siya, nagkawatak-watak ang mga tauhan niya at nauwi sa wala ang kilusan. Pagkatapos lumitaw naman si Judas na taga Galilea noong panahon ng pagpapatala at nakaakit din ng maraming tauhan. Nang mapatay siya, nagkawatak-watak din ang mga tagasunod niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong pakialaman ang mga taong ito. Hayaan ninyo sila kung ang kanilang panukala o pagpupunyaging ito'y mula sa tao. Ito'y mabibigo, ngunit kung mula sa Diyos, hindi ninyo ito masasanla at lilitaw pang lumalaban kayo
sa Diyos. Napahinuhod sila sa payo ni Gamaliel. Pinapasok na muli ang mga apostol at pagkatapos ipapalo at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus. Sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin. Sapagkat pinarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. At araw-araw, nagpupunta sila sa templo at sa mga tahanan, at doon nagtuturo at nangangaral tungkol kay Jesus ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tanging aking mithi, Panginooy makapiling. Ang tanging aking mithihi, Panginooy makapiling. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako, kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Ang tanging aking mithihi, Panginooy makapiling. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa puon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Ang tanging aking mithihi, Panginooy makapiling. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoon Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Ang tanging aking mithihi, Panginooy makapiling. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, na tinatawag din na lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga kababalaghang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umahon si Jesus sa burol kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng Pasko ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nakita niyang dumarating ang napakaraming tao. Tinanong siya ni Felipe, saan tayo bibili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya ito para subukin si Felipe, sapagkat alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Sumagot si Felipe, kahit na po halagang 200 denaryong tinapay ang bilhin, ay di sasapat para makakain ng tigkakaunti ang mga tao. Sinabi ng isa sa kanyang malagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro, meron pong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sebada at 2 isda. Ngunit gaano ito sa ganyang karaming tao? Paupuin niyo sila, iwika ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang lahat. Humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos nagpasalamat sa Diyos, ay pinamahagi sa mga tao. Gayon din ang ginawa niya sa isda. Binigyan ang lahat hanggang sa gusto nila. At nang makakain na sila, sinabi niya sa mga alagad, tipunin ninyo ang lumabis para hindi masayang. Gayon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng 12 bakol.
Nang makita ng mga tao ang kababalaghang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paririto sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pilit siyang kunin upang gawing hari. Kaya muli siyang umalis at mag-isang patungo sa kaburulan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Mga kapatid, alam ko naman po marami sa inyo ang nagdadasal at humihingi ng milagros sa Diyos. Amen? May nananalangin sa inyo na sana tumino na yung kanilang asawa. May nagdadasal sa inyo na sana tuluyan ng gumaling at lumakas sila mula sa sakit. Meron ding humihingi ng pambayad ng kanilang utang. May nagmamakaawa din sa Diyos. Sana huminto na itong gera sa Middle East. Pero bago po kayo humingi ng milagro, ang tanong, alam niyo po ba kung ano talaga ang sangkap ng isang himala? Do you really know the formula for a miracle? Maybe you don't know this. But there is an ingredient in order for you to experience a miracle in your life. At ito po ang sangkap ng milagro na matatagpuan po natin mismo sa Biblia. There is a pattern on how miracles happen in the Bible. At napakasimple lang po ng hakbang para tayo ay makatanggap ng milagro galing sa Diyos. Ito po ang tandaan niyo. Gawin mo muna ang posible at makikita mo gagawin ng Diyos ang imposible. Just do what is possible in your life. Ialay mo sa Diyos ang iyong pagsisikap. Magtiwala ka sa Kanya. At ang Diyos, gagawin niya yung hindi mo kayang gawin. Dahil ang Diyos, hindi niya hinihingi yung wala sa'yo. Ginagamit ng Diyos kung ano ang meron ka. Amen? Makikita niyo po ang halimbawang ito sa libro ng Exodus. Nung pong tumatakas ang mga Hebreyo sa mga Egyptians, paano po hinati ni Moises yung dagat? Ano yung inutos ng Diyos kay Moises? Diba? Kung maalala niyo po, sabi ni Yahweh kay Moises, ilagay mo ang tungkod mo doon sa dagat, doon sa tubig. At nung dumampi daw yung tungkod ni Moises doon sa tubig, doon nag-umpisa, nahati yung dagat. Mahirap po bang ilagay yung tungkod sa tubig? Yes or no? No, hindi po. Di po ba? Pero nung ginawa ni Moises, yung makakaya niya, gumawa naman ng Diyos ng paraan sa kanyang kakayahan. We see this also in the New Testament, in the Gospels. Ano po ang utos ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostoles niya? Para gumaling daw yung mga may sakit, yung mga may karamdaman. Ang inutos niya, ipatong lang ang kanilang mga kamay sa kanila. At ano po ang nangyari? Doon po sa mga may karamdaman, gumaling sila. Mahirap po bang ipatong yung kamay mo sa mga may sakit? Yes or no? No, hindi po. Di po ba? Pero dahil doon sa pagpatong lang ng kanilang kamay, ang dami pong mga tao ang bumuti sa kanilang mga sakit. At narinig po natin muli ang pattern na ito sa ating nabasang ebanghelyo. Narinig po natin ang himala ng pagpaparami ng kakaunting pagkain. Alam po natin ang kwentong ito. The story, the miracle of the multiplication of loaves. Ano po ang pinagawa ni Jesus sa mga tao bago niya pinakain yung mga maraming tao? Jesus asked the people to recline. Anong ibig sabihin? Pinaupo sila ng Panginoon. Yun lang. At nung nakaupo na daw po yung mga tao, nakatanggap sila ng dalawang milagro. Ang unang milagro po ay yung kakaunting pagkain, yung kakarumpot biglang dumami. Pero yung pangalawang milagro, ito naman po,
Si Jesus mismo ang nagpakain sa mga taong gutom. Isa-isa niyang nilapitan ang mga tao. The second miracle is, it was Jesus who was able to go person by person to feed them. Baka hindi niyo po napansin yon. Napakagandang milagro nun dito sa ating ebanghelyo, dito sa kwento. Hindi po yung mga apostol yung nagpakain sa mga tao. Hindi hinawakan ng mga apostol yung mga pagkaing pinarami ng ating Panginoong Hesukristo. Si Jesus mismo ang lumapit isa-isa, nagpakain at nagpabusog dun sa mga gutom. At sabi ng ebanghelyo, may 5,000 daw mga tao ang nandoroon. Hindi pa nakabilang yung mga babae at yung mga bata. Anong ibig sabihin? Higit po sa 5,000 yung pinakain ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, sobrang dami ng napabusog ng ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, kung kayo pong magpapakain ng 5,000, kaya nyo ba na mag-isa? Mahirap po. Di po ba? Imposible na magpakain ng sobrang dami ng tao na ikaw lang mag-isa. Pero nangyari yon, ginawang posible ng ating Panginoon. Ang tanong, paano nangyari yung milagro? Nag-umpisa yon sa pag-upo ng mga tao. Nag-umpisa ang himala sa pagbibigay ng kakaunting tinapay at ng isda. It is good to ask ourselves, my dear friends, what is that one possible thing that you can do today to start your miracle? Ano yung isang posibleng bagay na pwede mong magawa ngayon para mag-umpisa ang himala sa buhay mo? Gawin mo, alay mo sa Diyos at hintayin mo lang ang Panginoon. Makikita mo ang imposible, magiging posible. Kahit na matagalan ang pagdating ng biyaya, huwag kang hihinto, kapatid. Paulit-ulit mong gawin ang posible. At ang Diyos, gagawin niya ang imposible para sa iyo. Alam niyo po kung anong problema ng mga tao, bakit marami sa atin hindi nakakaranas ng himala? Katamaran. Tamad ang maraming tao. Amen? What blocks the miracle from happening in your life is your laziness. Your inability to act. Mas maganda pa nga na may gawin ka kesa dun sa wala kang ginagawa. Hindi po ba? Kasi kapag may ginawa ka, may magagamit ang Diyos para maging daan mo, para maging instrumento ng milagro niya para sa'yo. Amen? Halimbawa, paano ka gagaling sa iyong sakit? Kung ayaw mo naman pumunta sa hospital, ayaw mo magpa-check up sa doktor, paano ka lulusog kung ayaw mo naman mag-exercise? Di po ba? Alam niyo po, nung minsan, meron po akong inanoint. Na-stroke po itong taong ito. Paralyzed yung kanyang katawan. Nakahiga lang po siya. At malungkot man sabihin, tumutulo po yung laway niya. Pero pagkatapos ko pong pinagdasal, nabigla po ako because after 1 year, dumating po sa parokya, binisita ako, yung dating nakahiga, abang ngayon, nakatayo na, yun lang nga, may tungkod. Pero ibang-iba na yung itsura niya kesa dun sa unang na-stroke siya. At nagtataka ako, tinanong ko po siya, talagang bilib na bilib ako namamangha ako sa kanya. Ano ang ginawa niyo? Bakit gumaling kayo? Bakit bumuti kayo? Bakit nakatayo kayo mula sa inyong sakit? Alam niyo pong sagot niya? Alam niyo po sabi niya sa akin, Father, araw-araw po, nag-umpisa po ako, ginagalaw ko yung mga daliri ko. Yung kaya ko pong galawin, ginagalaw ko po, ine-exercise ko po, ini-stretch ko. Nung pong nagalaw ko na yung mga daliri ko, yung kamay ko, ginalaw ko naman po yung binti ko, yung braso ko. At nung nagagalaw ko na po mabuti, yung aking binti, yung aking braso, nagpatulong po ako. Tatayo ako, uupo. Uupo, tatayo.
Paulit-ulit. Kaya eto na po ako, Father. Medyo okay na po ako. Tignan nyo na, mga kapatid. Nag-umpisa ang kagalingan dun sa kaya lang niyang gawin. Amen? Mga kapatid, kahit na ipag-pray over ko po kayo, kahit na buhusan ko po kayo ng holy water, kung wala namang kayong gagawin, walang mangyayari. Hindi po ba? God builds on nature. And God blesses our efforts. Ganyan din po. Paano ka magkakapera? Paano aasenso ang buhay mo? Paano mo mababayaran ang mga utang mo? Kung diyan ka lang nakakulong sa bahay at nagmumukmuk. Hindi po ba? Kaya nga, tinatanong ko yung mga iba, yung mga naghihirap, ano ba talaga ang kaya mong gawin habang nandyan ka sa bahay mo? Kung kaya mong maglaba, edi maglaba ka. Di po ba? Kung kaya mong magbukas ng sari-sari store, magtinda ka. Kung yung kaya mo, mag-manicure lang, mag-pedicure lang, di gawin mo. Tapos videohan mo yung mga minamanicure mo, i-upload mo sa Facebook, gawin mong content, baka kumita ka pa. Kung kaya mong magmaneho, mag-rider, edi mag-grab ka, mag-food panda ka. Kung kaya mong magmasahe, edi magmasahe ka. Ang problema kasi ng napakarami sa atin dito sa Pilipinas, naghihintay lang at umaasa sa iba. Amen? Lalong-lalo na po yung mga merong kamag-anak sa abroad. Palagi hingi lang ng hingi. Akala pinupulot mo yung pera sa daan. Di po ba? Kapatid, hindi ka aasenso kung palagi ka lang humihingi. Umpisahan mo, itutuloy ng Diyos. Kahit nakakaunti, ibabalik niya sa iyo yan, siksik, liglig, umaapaw. Amen? Oo, umasa ka sa Diyos. Pero umpisahan mong magtanim para merong tumubong biyaya para sa iyong buhay. Marami pong lumalapit sa akin, nagpapa-counseling. Sinasabi, Father, pagdasal mo naman na magkaayos kami ng aking asawa. Pero bakit nagpapatuloy yung bangayan? Bakit hindi pa rin nagkakaayos? Bakit paulit-ulit na lang yung away? Kasi wala silang ginagawa. Pinabayaan na lang nila yung kanilang galit, yung kanilang tampo. Hindi po ba? Hindi naman nila ini-improve yung kanilang relationship. Inaamin naman ng iba, hindi na daw po sila nagde-date dahil busy sa trabaho. Aminado naman ng iba. Ayaw daw kausapin yung kanyang asawa dahil daw po masakit talaga yung kanyang loob. Hindi na rin daw po sila nag-uusap dahil masyado po silang busy sa kanilang trabaho. Mga kapatid, hindi po gaganda ang inyong relasyon kung wala kayong gagawin. Amen? Ganyan kasi ang ating attitude Naghahanap tayo ng magic. Naghahanap tayo ng automatic. Gusto natin palagi yung instant. Gusto natin agad gumaling. Gusto natin agad umasenso. Gusto natin agad magbago ang ating buhay. Pero mga kapatid, tandaan niyo, kung wala kang gagawin, walang mangyayari. Kung hindi mo uumpisahan, walang itutuloy ang Diyos. Amen? Kaya nga po ang tanong ko sa inyo, ano yung isang bagay na pwede mong gawin ngayon? Hindi bukas, hindi mamaya, hindi next week, ngayon. Now na. At focus ka lang dyan. Hindi mo naman kailangan gawin ang lahat. Ang kailangan mo lang, magsimula ka sa isa. Tingnan niyo po yung mga gold medalists. Bakit po nagtatagumpay sila? Hindi dahil sa kanilang malaking effort, o hindi dahil meron silang isang bagay na paulit-ulit na ginagawa sa kanilang ensayo. Isang halimbawa po dyan ay yung pong sikat na NBA player na si Stephen Curry. Pag po nagpa-practice daw si Stephen Curry, hindi po siya nag-shoot agad doon sa 3 points. Hindi po mga mahirap na shot yung ginagawa niya. Sa ensayo, paulit-ulit lang po yung ginagawa ni Stephen Curry. Simple shots, paulit-ulit po. Bakit? Because he knows greatness is built on mastering the simple things. Ulitin ko po yun. Greatness is built on mastering
simple things. Mga kapatid, kung sa basketball, totoo yon. Mas totoo yon sa spiritual nating buhay. Ang kabanalan nagsisimula sa simpleng panalangin. Ang pagbabago nagsisimula sa simpleng kabutihan. At ang himala nagsisimula sa simpleng hakbang. Miracles are built on simple, intentional, and surrendered actions. Kaya kung gusto mo talagang makatanggap ng himala ngayon, nung kailangan mong gawin, umpisan mong gawin yung kaya mo. Ialay mo sa Diyos at magtiwala ka kay Jesus. At makikita mo, hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng kakaunti, bubusugin ka niya, hindi lang ng sapat, kung hindi ng sobra-sobrang grasya. Amen. Tumayo po tayo. Sa himala ng pagpapakain ng libu-libong tao, pinapakita sa atin ang ating Panginoon na ibibigay ng Ama ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng mabubuting bagay na mapagkakaloob niya sa atin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway magpakita ng katulad ng pagkahabag na ipinamalas ni Jesus upang pakanin ang mga taong nagugutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway tularan ang ginawa ng batang nagbahagi ng kanyang pagkain at magbahagi rin ng anumang maaaring pakatulong sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway matagpuan si Kristo bilang tugon sa kanilang pagkahuhaw at pagkagutom. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayang nagtitipon upang mag-alay at tanggapin ang handog na walang pagmamaliw. Ang iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin, alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung hindi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan.
sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, na buksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mong naging kasambahay sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid, na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw,
Kawan mo't sila't patuluyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol, kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunggayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Alam niyo po bang isang dahilan bakit marami mga tao ang nabibigo? Alam ko po, nasabi ko kanina sa homilya, maraming mga tao ang tamad, walang ginagawa. Pero isang dahilan din ng kabiguan ng maraming tao ay yung pinipilit nilang gawin ng imposible. Tandaan niyo po ito, hayaan niyo ang Diyos ang mag-alala sa mga imposibleng bagay. Ang alalahanin mo ay yung posibleng bagay na magagawa mo. Napakaganda nung turo ni San Francisco ng Assisi. Saint Francis told us that first do what is necessary, then do what is possible, and suddenly you will see you are doing what is impossible. Unahin mo yung kailangan, pagkatapos yung kaya mong gawin. Dahil kapag inumpisahan mo, itutuloy yan ng Diyos. Remember the pattern, the ingredient of a miracle is that you begin it through your little effort. And God will use that effort to bless you, to bless other people, to create a miracle in your life. Kung hindi ka magtatanim, anong tutubo? Kung hindi ka mag-iipon, anong iyong maibubunot? Di po ba? Kaya magandang pagmunihan. Ano yung magagawa ko ngayon? Maaaring hindi man yan kamangha-mangha, kabilib-bilib, pero at least inumpisahan mo kesa sa wala. Hindi po ba?
Dahil walang magagawa ang Diyos kung wala kang ginagawa. Di po ba? Please, start it. Begin with one possible thing. Offer it to the Lord, and you will experience a miracle in your life. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.